Gowin Bulilit days pa lang, kilala na si Catherine Bernardo bilang isa sa mga miyembro ng INC. Mulat sa pool, ito na ang kinagis ng relihiyon ng kanilang pamilya. At tulad ng alam nating lahat, walang Pasko ang mga taga-INC. Yung tinatawag na Christmas tuwing December 25, sambahin hinango o kinuha yung pagdiriwang tungkol sa Pasko ng Iglesia Katolika. Bawag sana magdamdam ang ating mga televiewers, kapatid na Michael, na itong tinatawag nilang pagdiriwang ng Pasko, ito po ay pistang pagano. Ngunit maraming netizen ang nakapansin na madalas bumabati si Catherine ng Merry Christmas sa mga pamilya at kaibigan nito. Noong 2015, isa din si Catherine sa mga kumanta ng Christmas ID station ng ABS-CBN na ikinagulat ng lahat dahil miyembro pa siya ng INC ng panahong yon. Hula nga ng marami, dahil dito ay itiniwalag ang aktres sa nasabing relihiyon. Ang alam po natin ay matagal na po yung tiwalag sa Iglesia ni Cristo. Pag sinabi pong tiwalag sa Iglesia ni Cristo, hindi na po yan kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kasi nga po, tiwalag na. So, okay. May napaulat na natiwalag dahil sa Pasko. At napakinggan ninyo at narinig ninyo galing sa ministro ni Felix Manalo na ang Pasko daw ay Pasko ng mga pagano. Ngayon, paano nila i-reconcile ang kanilang pasugo na ang may akda ay si Pedro Reyes Villanueva? Ito po pasugo magazine nila, mga kapatid. Ang Paskong Kristiyano, tula ni kapatid na Pedro Reyes Villanueva. Ang Paskong Kristiyano ay handog ng Diyos. Abay, di pala sinabing ang Pasko ng mga pagano. Paskong Kristiyano. Ngayon, ibig ba sabihin na noon pa nagdiwang na ang INC ng Pasko? Ngunit, nagbago ang ihip nila, tinanggal, pagkatapos, New Year na lang ang nanatili. Pero alam ba nila na ang New Year, ang kauna-unahang nagdiwang ng New Year, mga pagano? Tatalakayin natin ito. Samahan ninyo ako. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong. Happy birthday pala sa aking ina na nagdiwang ngayon sa kaarawan. At inaniya namin ang ating mga kapatid na nagsubaybay ngayon. Huwag kalimutan na isubscribe ang channel ni Kabornok, Factbusters PH. Alam nyo namang na-hack, binura ng hacker dahil galit sila sa katotohanan. No? At meron kong pangalawang YouTube channel, Pananampalataya at Katwiran. Ang kay Kabornok at ang pangalawa kong channel nasa link, mga kapatid. At inaniyahan natin, huwag kalimutan ding pindutin ang ating like at mag-subscribe sa bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo. Mag-comment at i-share ninyo, mga kapatid. Okay? So, para alam natin kung saan na kaabot ang ating video ngayon, i-comment ninyo, mga kapatid, kung saan kayo. Tulad ng mga karamihan na nagkomento na nalaman natin sa iba't ibang bansa, sila'y nagsubaybay pala ngayon. So, welcome sa ating live streaming. Ulitin natin, di natin layunin na saktan ang damdamin ng iba't ibang mga kapatid natin na di naniniwala sa Pasko pero tumatanggap ng bonus tuwing Pasko. At sa pagano daw ang Pasko, di magdiwang ng Pasko, huwag na lang kayo tatanggap ng bonus. Dahil sa pagano daw. Pero, nagtaka tayo, kung ang Pasko ay sa pagano, ba't nagdiwang kayo ng New Year?
Nag-research ba kayo kung sino ang kauna-unahang nagdiwang ng New Year? Ito ang issue na ang artistang si Catherine Bernardo tiniwalag daw dahil sa Pasko. Going Bulilit days pa lang, kilala na si Catherine Bernardo bilang isa sa mga miyembro ng INC. Mulat sa pool, ito na ang kinagis ng relihiyon ng kanilang pamilya. At tulad ng alam nating lahat, walang Pasko ang mga taga-INC. Yung tinatawag na Christmas tuwing December 25, sambahin o kinuha yung pagdiriwang tungkol sa Pasko ng Iglesia Katolika. Bawag sana magdamdam ang ating mga televiewers, kapatid na Michael, na itong tinatawag nilang pagdiriwang ng Pasko, ito po ay pistang pagano. Ngunit maraming netizen ang nakapansin na madalas bumabati si Catherine ng Merry Christmas sa mga pamilya at kaibigan nito. Noong 2015, isa din si Catherine sa mga kumanta ng Christmas ID station ng ABS-CBN na ikinagulat ng lahat dahil miyembro pa siya ng INC ng panahong yon. Hula nga ng marami, dahil dito ay itiniwalag ang aktres sa nasabing relihiyon. Ang alam po natin ay matagal na po yung tiwalag sa Iglesia ni Cristo. Pag sinabi pong tiwalag sa Iglesia ni Cristo, hindi na po yan kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kasi nga po, tiwalag na. Okay. Ngayon, napakinggan ninyo ang ministro ni Felix Manalo na ang Pasko ay sa pagano. Kung ang Pasko ay sa pagano at nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine na may Paskong Kristiyano, kung ang December 25 ay sa pagano at sa kanilang Pasugo Magazine, Paskong Kristiyano, anong buwan itong Paskong Kristiyanong ito? Basahin natin tula ito sa ministro ni Felix Manalo. Sa kanilang Pasugo Magazine. Ito, Paskong Kristiyano, tula ni kapatid na Pedro Reyes Villanueva. Ang Paskong Kristiyano ay handog ng Diyos, pag-ibig at awang sa tao'y pantubos. Ito'y dugot buhay ng Panginoong Hesus na sa katauhay kaniyang inihandog sa isang sabsaban sa bayan ng Bilin. Bayan ng Bilin? Yun bang Bilin bayan? Sa isang sabsaban sa bayan ng Bilin, naluwal ang Kristong may awit ng anghel. Ang kaliwanagan ng kaniyang bituin ay siyang nagtaboy sa kimpal ng dilim. Nasa Pasugo Magazine nila yan. Pagkatapos itong mga ministro ni Felix Manalo, gamit ang mga aklat Katoliko na pinagtagpi-tagpi nila, mga kapatid, sinasabing sa pagano daw ang pagdiriwang ng Pasko ng December 25. At di lang yan. Kung tingnan natin ang isa pang picture sa Pasugo Magazine nila, ito, parang nag-Christmas party ang mga ministro ni Felix Manalo. Ang tatay ni Eduardo Manalo dito. Si Kaerde. Si Teopilo Ramos. Meron pang Santa Claus. Meron pang lantern. May Happy New Year pa. Pagkatapos, sinabi ng mga ministro na ang Pasko daw ng simbahang Katoliko, ang pagdiriwang daw sa December 25 ay hango ng mga pagano? Ang tanong dito, bakit kayo nagdiwang ng New Year? Alam ba ninyo na ang New Year ay ang mga pagano nagdiwang niyan? Dahil sa kanilang mga pandoktrina, gumagamit sila ng encyclopedia. Pakita natin. Tingnan natin mga
kapatid. Ito po ang mabasa natin sa The Word Book Encyclopedia Volume 13, page 1960. New Year's Day, early customs. Eve, earliest of the ancient nations, the customs that celebrated New Year's Day. In ancient Rome, the first day of the year was given over, honoring Janus, the god of gate, and the door and beginnings and endings. The month of January was named after this god. Ngayon, grabe ang kanilang tuligsa sa pananampalatayang Katoliko, na ang Katoliko daw ay nagdiwang ng December 25, na ang December 25 ay kapistahan daw ng mga pagano. So kung paganismo ang Kapaskuhan, sa pagano pala ang ginawa ng INC noong nabubuhay pa si Felix Manalo. Bakit? Isa pa sugo magasin nila. Binanggit nila ang Pasko. Nalibing na ba sa limot ninyo ito o sadyang itinago na lang ninyo sa mga miyembro ninyo dahil nag-iba ang inyong aral kaugnay sa Pasko? Ano pa? Sandali. Ito mga kapatid, pansinin ninyo. Ang diwa ng Pasko ay kapangyarihan ng mundong naglunoy sa lusak ng buhay. Mabuting balita sa kinalulugdan. Pagsilang ni Jesus sa abang sabsaban. Pasugo Magazine 1957 ito. Kung bawal sa inyo ang Pasko dahil sa pagano, bakit nakasulat yan? Okay, puntahan natin ang Pasugo 1956. Ito ang nakasulat. Sumilang si Jesus sa abang sabsaban. Tinubos tayo sa dilim ng buhay. Si Jesus ang ating maligayang Pasko. Ang kapayapaang dapat matamo. Tanggapin si Jesus ng buong pag-ibig. Tanging aginaldo ng Diyos sa langit. Ang kapayapaan o tunay na Pasko. Tanggapin nating Iglesia ni Cristo. Napakalinaw mga kapatid. Noong Disyembre 1956, ang tunay na Pasko daw, tanggapin nating Iglesia ni Cristo. O ngayon, ang tanong, bakit ang tatanggapin ninyo bonus na lang? Hindi yung pagdiriwang dahil ba nag-evolve kung sa the revealers pa na mga miyembro ng INC, pag mag-evolve umano, parang si Pokemon. Okay, atras tayo. Tingnan natin sa 1954. Ito na Pasugo Magazine nila. Sumilang si Jesus sa abang sabsaban. Tinubos tayo sa dilim ng buhay. Si Jesus ang ating maligayang Pasko. Ang kapayapaang dapat matamo. So kung may tunay na Pasko na dapat tanggapin sa Iglesia ni Cristo, ano daw? Ang Pasko na ito, si Cristo dapat matamo. And then, ang banat nila hanggang sa kasalukuyan ngayon, dahil bawal na sa Iglesia at ito'y napaulat na ang artistang si Catherine Bernardo na tiwalag. Dahil para sa kanila, ang Pasko ay sa pagano. Balikan natin ang ministro ni Felix Manalo. Going Bulilit days pa lang, kilala na si Catherine Bernardo bilang isa sa mga miyembro ng INC. Mulat sa pool, ito na ang kinagis ng relihiyon ng kanilang pamilya. At tulad ng alam nating lahat, walang Pasko ang mga taga-INC.
yung tinatawag na Christmas tuwing December 25, saan ba hinango o kinuha yung pagdiriwang tungkol sa Pasko ng Iglesia Katolika? Bawag sana magdamdam ang ating mga televiewers, kapatid na Michael, na itong tinatawag nilang pagdiriwang ng Pasko, ito po ay pistang pagano. Yan, pistang pagano ang Pasko. Pero sa kanilang Pasugo Magazine, Pasugo 1952, pahina 64, na ang nagsulat ay si Pedro Reyes Villanueva, ministrong mahilig sa Pasko ito. Dahil may tula sa Pasko. Ito mabasa ang Pasko ng Kristiyano. Kung may aginaldong dapat tanggapin, ito ay si Kristong sumilang sa bilin. Aber, mga INC, nagkukontrahan na ang aral ninyo ngayon. Sabi ninyo, ang Pasko ay sa pagano. Pagkatapos sa nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine, ang Pasko ay sa Kristiyano. Ngayon, sino ang dapat nating paniwalaan sa nakasulat na ito? Ito bang mga ministro ni Felix Manalo? O itong Pasugo Magazine? Nagkontrahan, mga kapatid. Yeah? Ang nakasulat sa Pasugo Magazine. Okay. Ituloy natin. Sa pagano daw ang pagdiriwang? May nabasa tayong aginaldo, di ba? Ano po ba yung aginaldo? Ito sa kanilang Pasugo Magazine, December 1954, may pa-aginaldo pa sila. Ang nagsulat ay si Pedro Reyes Villanueva. Ito ang ministro na mahilig sa Pasko. Sabi niya, ang aginaldo ni Ingkong Pasyo. May aginaldo si Ingkong Pasyo. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng aginaldo? Tingnan ninyo sa online English Wikipedia. Ito, mabasa natin ang salitang aginaldo na ginamit sa kanilang Pasugo Magazine. Aginaldo. Ano daw ang aginaldo? A gift given at Christmas or the feast of the Epiphany. A gift given on any other holiday or occasion. A Christmas pay, bonus, Christmas box. Ano daw ang aginaldo? Christmas bonus. Di ba sa Pasugo Magazine ninyo nakasulat aginaldo? Tutulan ba ninyo yan? Na nasa Pasugo ninyo yan? At isa sa definition ng aginaldo, Christmas bonus. Yun ba ang dahilan na ayaw na ninyong magdiwang ng Pasko dahil para sa inyo sa pagano, pero tatanggap pa kayo ng Christmas bonus? Nakatawa naman. Itong aral na ito. Di lang yan, mga kapatid. Paano nila tinututulan para sabihing ang pagdiriwang nating mga Katoliko ay sa pagano? Alam nyo ba, kumukuha sila ng aklat, aklat ng tinatawag na protestante. Ito na aklat. Binasa nila, ginawa nilang referensya para lumalabas ang diferensyang aral ni Alexander Hislop. Paano ginamit ito ng ministro? Pakinggan natin, mga mahal na kapatid. Ano-ano pa ang mga gawain sa tinatawag nilang Pasko na kinuha rin sa gawain ng mga pagano? Yung paggamit nila ng kandila, kapatid na Michael at mga mahal na taga-subaybay, at yung tinatawag na Christmas tree, ayon po sa aklat na The Two Babylons or the Papal Worship by Alexander Hislop,
sa page 97, ganito po ang ating mababasa. Ang mga kandila sa ilang bahagi ng Inglaterra na sinisindihan tuwing bisperas ng Pasko at ginagamit sa buong panahon ng pagdiriwang ay sinisindihan din ng mga pagano sa bisperas ng kapistahan ng Diyos ng Babylonia upang parangalan siya sapagkat isa sa mga mapagkakakilanlang kaibahan ng pagsamba sa Kanya ay magkaroon ng mga sinindihang kandila sa Kanyang mga dambana. Ang Christmas tree na ngayon ay lubhang pangkaraniwan na sa atin ay pangkaraniwan din sa paganong Roma at paganong Ehipto. Kaya malinaw po dito sa aming binasa sa inyo na ang mga kandila na sinisindihan tuwing bisperas ng Pasko at ginagamit sa buong panahon ng pagdiriwang ay sinisindihan din ng mga pagano sa bisperas ng kapistahan ng Diyos ng Babylonia. Yan. Ito ang ginagamit nila na aklat. Pero alam nyo ba na itong aklat na ito ay ang may akda dito ay isang protestante. No? At ang protestanteng ito, iba sa INC dahil naniniwala sila na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Yon ang paniniwala nila. No? Pero ginamit ito ng INC laban sa pananampalatayang Katoliko para tindigan na ang Disyembre 25 ay pagdiriwang daw ng hango sa mga pagano. Mali po mga mahal na kapatid. No? Kung tingnan natin ang kasaysayan, ang simbahang Katoliko ang unang nag-identify sa December 25 na kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. At huli na yung mga pagano. May kaugnayan ba ang Sol Invictus? Okay, silipin natin. Nasa online lang Wikipedia, mga kapatid. Tingnan natin Wikipedia. Ito mabasa. Sol Invictus, the unconquered son, was the official sun god of the later Roman Empire and the patron of soldiers. In 274 Anno Domini, the Roman Emperor Aurelian made it an official cult alongside the traditional Roman cults. Nasa online yan, Wikipedia. Kailan? 274 Anno Domini. Bakit sinabi natin mga kapatid na nauna na ang Kristiyano? Na nag-identify sa December 25 na kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo. Malinaw, 274 lamang nagsimula ang deklarasyon ng paganong emperador sa Roma, sa paganong kapistahan sa Sol Invictus ang kanilang Diyos-Diyosan. E di ang panahong yan, masyadong late na. Dahil mas nauna na ang mga Kristiyano na nagdiwang sa December 25 sa Christmas bilang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Halimbawa, ang sulat sa early Christians. 171, 183. We ought to celebrate the birthday of our Lord on that day, soever the 25th of December shall happen. Si Saint Theophilus ang nagpahayag diyan. Anong taon? 171 Anno Domini. Tingnan natin sa early Christian. Si Saint Irenaeus. Ito ang mabasa natin. Saint Irenaeus, circa
Anno Domini 202. In his work Adversus Heresies, Irenaeus 130, 202 identified the conception of Jesus as March 25 and linked it to the crucifixion at the time of the equinox, with the birth of Jesus 9 months after on December 25 at the time of the solstice. Oh, early Christian yan. Napakalinaw mga mahal na kapatid na ang mga early Christian ay pinatunayan na ang pagdiriwang noon. December 25, na-identify na ito taong 70 Anno Domini, 270 Anno Domini sa early Christian as Jesus Nativity. Samantalang December 25, kapistahan ng Sol Invictus, 275 Anno Domini na idiniklarar ni Emperador Aurelian. So, napakalayo mga kapatid, napakalayo ang gap sa panahon kung kailan ginagamit ng dalawang grupo, Kristiyano at Pagano, itong December 25. Di ba? Ngayon, balikan natin. May ginagamit silang aklat. Anong aklat ang ginagamit nila? Yung aklat ni ito. Di ba? Binasa nila. Ang aklat na ito, kaugnay sa mga Pagano umano, yung kandila, ginamit nila. So, paano ninyo sasagutin itong taktikang ito ng mga ministro ni Felix Manalo, mga kapatid? Ang referensya na pamagat the two Babylons, the two Babylons by Alexander Hislop. Itong referensya na ito, mga kapatid, ay very anti-Catholic source. Kaya natural na lamang na negatibo ang kanilang pahayag sa simbahang Katoliko. Ginagamit ng mga INC at doon nila kinopya kay Alexander Hislop. Ngayon, kung susundin natin ang logic ng referensyang ginamit ng INC na anti-Katoliko, mga kapatid, abay, lalabas na pati mga Hudyo sa lumang tipan magiging Pagano na. Bakit? Dahil binanggit sa binasa nila ang kandila. Balik natin ang ministro ni Manalo. Ito, mga kapatid. Ano-ano pa ang mga gawain sa tinatawag nilang Pasko na kinuha rin sa gawain ng mga Pagano? Yung paggamit nila ng kandila, kapatid na Michael at mga mahal na taga-subaybay, at yung tinatawag na Christmas tree, ayon po sa aklat na The Two Babylons or the Papal Worship by Alexander Hislop sa page 97, ganito po ang ating mababasa. Ang mga kandila sa ilang bahagi ng Inglaterra na sinisindihan tuwing bisperas ng Pasko at ginagamit sa buong panahon ng pagdiriwang ay sinisindihan din ng mga Pagano sa bisperas ng kapistahan ng Diyos ng Babylonia. Yan. Ginamit nila para ipalitaw na ang kandila ay sa mga Pagano. Kaya kung ang kandila ay sa mga Pagano, abay, di ba nila na-research na kahit sa lumang tipan, ang mga Hudyo gumagamit ng kandila? Ibig ba sabihin ang mga Hudyo ay Pagano? Job chapter 18 verse 6. Ito mabasa natin. The light shall be dark in his tabernacle, and his candle shall be put out with him. See, nakita ninyo na sa lumang tipan, mga kapatid, may paggamit ng kandila. At nasa Job chapter 29 verse 3 sa King James Version,
Ito din ang mabasa natin. When his candle shined upon head, and when by his light I walked through darkness. O sa lumang tipan, may mabasa tayo na kandol kahit sa new tipa, sa bagong tipan. Ibig ba sabihin na sa pagano na yan? Ngayon, bakit ginagamit natin ang kandila tuwing Pasko, tuwing may selebrasyon tayo sa mga misa? Sa Pasko, since ang Pasko mga kapatid para sa atin, ito'y pagsilang ng ating Panginoong Hesus. At alam naman natin na sa Biblia, ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang ilaw sa mundo. Juan Kapitulo 8, versikulo 12, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, when Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. O, see? So, ang kandila, nagsimbolo, mga kapatid, sa ating Panginoon Jesucristo bilang ilaw sa buong mundo na nakabase sa talata sa Juan Kapitulo 8, versikulo 12. Kaya, siya ang sumisimbolo bilang ilaw sa kandila. Kaya yan ang dahilan kung bakit marami ang gumagamit ng kandila, di lang sa Pasko, kundi sa mga misa, sa ating mga pagdasal, pagrorosaryo, dahil ang kandila ay sumisimbolo sa liwanag ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, may iba silang ginagamit na aklat. Ano yung aklat? Yung encyclopedia, mga kapatid. Glorial Encyclopedia ginagamit nila. Bakit? Para itagpi-tagpi na ang mabasa sa naturang encyclopedia na ginagamit nila, ang Christmas tree ay sa pagano. Eto. Ano pa ang sinasabi nila tungkol sa Christmas tree, kapatid na Bobby? Dito po, basahin natin sa Collier's Encyclopedia, Volume 6, page 404. Ganito po ang ating mababasa. Itinuturing ng ilang otoridad ang Christmas tree na isang namalaging umiiral na labi ng pagsamba sa puno ng mga pagano at tinatalunton ito sa matandang Roma at Ehipto. Ayon po dito, ang Christmas tree ay isang namalaging umiiral na labi ng pagsamba sa puno ng mga pagano. Yung tinatawag nilang tree worship. Yan. Yun daw ang mabasa sa naturang pasugo. Sa naturang encyclopedia, mga kapatid. Okay. Isa-isahin natin ang pagsagot nitong mga ministro ni Felix Manalo na kahit ang pasugo, ang Christmas tree ayon sa Collier's Encyclopedia ay isang pagsamba sa Diyos-Diyosan ng mga pagano. Hindi talaga naintindihan ng mga ministro ni Felix Manalo ang binasa diha. Tinutulig sa nila ang Christmas tree. Ang kinukot nila ay referensya pero diferensya ang resulta. Akala nila, pabor sa kanila yung history, yung Collier's Encyclopedia, na sa pagano daw kuno ang Christmas tree. Pero kung susuriin nating maigi, mga kapatid, ang referensya na diferensya talaga ang kanilang paniniwala, malinaw ang binanggit. Anong binanggit? Some authorities consider, itinuturing ng ilang authorities. Nakasulat diyan sa kanilang binasa. Ano ba yung some authorities o ilang otoridad? Hindi po sinasabing all authorities o lahat ng mga otoridad. Sino ba yung mga otoridad na yan? Napakasimple lang.
Ito ang mga grupo na walang iba kundi ang otoridad ng mga tumutuligsa sa Christmas tree at sa Pasko. Tulad sa Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo, Saksi ni Jehovah, ang Dating Daan, ang Sabadista, pero hati-hati na sila dahil may mga pastor okay lang umano ang pagdiwang sa Christmas. Sila yung tinutukoy sa referensya na itinuturing ng ilang authority na ang Christmas tree ay sa pagano. At hindi yung otoridad ng simbahang Katoliko ang tumutukoy dito. Kung itong mga tumutuligsa sa Christmas tree, mga kapatid, ang siyang nagtuturing na ang Christmas tree ay sa pagano kuno. Ang tanong sa ganitong argumento ng mga heretikong umaatake sa pananampalatayang Katoliko at lalo na sa Christmas tree. Logic na lang. Naniniwala ba ang mga pagano na ang Kapaskuhan ay bilang kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo? Naniniwala ba? Asan na referensya mabasa na ang mga pagano naniniwala sa kapanganakan, nativity of our Lord Jesus Christ? Malamang hindi nila talaga yan masagot, mga kapatid. So, walang kaugnayan ang Christmas tree sa paganismo. Dahil sa history pa lang, ang mga paganong Egyptian, Romano at ang mga iba pang mga pagano na sumasamba noon sa puno, mga kapatid, samantalang ang simbahang Katoliko at ang ilang mga Protestante, hindi naman sinasamba yung Christmas tree. Kundi ang Christmas tree, sumisimbolo lang yan sa Kapaskuhan. Ang simbahang Katoliko at ilang mga Protestante gumagamit din ng Christmas tree. Winawasak yung mga gawi ng paganismo. At isa na sa mga nagwasak sa lalo na ang pagputol sa puno na sinasamba noon sa mga pagano, si San Bonifacio sa ika-6 na siglo. Pero kung tignan natin, mga kapatid, na may kaugnayan ba ang Christmas tree bilang paganong gawi? Dahil sa purpose at layunin pa lang ng Christmas tree, mga kapatid, para ito sa pagdiriwang natin sa Pasko. At alam nyo ba, may berso sa Biblia na ang mensahe ay tumutukoy sa katuparan mismo sa kasalukuyang Christmas tree? Bakit? Tingnan niyo ang Psalm chapter 96 verses 11 up to 3. Let the heavens rejoice, let the earth be glad, let the sea resound and all that is in it. Let the fields be jubilant, and everything in them. Then all the trees of the forest will sing for joy. They will sing before the Lord, for He comes to judge the earth. He will judge the world in the righteousness and the people of His truth. So, malinaw ang sabi sa Awit Kapitulo 96:11-13, mga kapatid. Ang mensahe ng versong ito ay hinuhulaan ang pagdating sa Mesiyas, yung sa ating Panginoong Hesukristo, na ang lahat ng tao ay magalak at magsaya, at lahat ng mga puno ay aawit sa kagalakan. Ay di patungkol ito sa buong Kristiyano, sa lahat na magagalak at magsasaya dahil sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Meron pa silang ginagamit na aklat Katoliko.
At sa susunod, isa-isahin natin mga kapatid yung kanilang mga ginagamit na aklat. So, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang, kumusta signal ko? Sabi ni Gervin, loading daw. Loading ba signal ko? Okay. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong.